Kristo, ang aton palatukuran sa pagtuo. Pulong niya buhi masaligan ko, pagkaon sang kalagko ang makikampit, puskon sang Ginoo. Ang tinapay sang kabuhi. Maayong adlaw sa inyong tanan, mga abyan kag utod sa Ginoo. Magapakig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton palatuntunan sa kahanginan, tinapay sa kabuhi. Nagapasalamat kita sa Iglesia sang Dawn Baptist Church nga naghatag sa aton sa pinasayi nga kagayonan nga mapahayag ang pulong sa Ginoo paagi sa aton family daily devotions. Gani, iama naton ang aton mga kaugalingon sa pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Tinapay sa buhi. Ang aton manughambal subong, isa ka missionary emeritus sang Christ for the Philippines Missions Agency, kag subong man radio pastor sang Tinapay sa Kabuhi Gospel Radio Ministry. Ihatag nato ng tion sa kay Pastor Pert Alparake. Mga biyan nagalambot naman sa inyong mga puluyan ining aton very special program nga ginatiguluhan Tinapay sa Kabuhi. Wala naton ginakahuya o kung wala kita nag-hesitate sa pagsiling ng programa special gid, pinasay gid. Kay ang ginawali naton diri mong pulong sa Dios. Kag kung may butang pa nga tama gid special, kinanglanon naton amo ning pulong sa Ginoo. I hope man na-realize naton na tanan. Kamo diri nga nagabuylog sa aton broadcast sa adlaw-adlaw sa Malawi na nga matinoy. So, welcome gid kamo tanan. Kabay pang aton tagipuso naama na. Nagapangamuyo kita nga ang Ginoo mo preparar sa aton. Muna bala magsimba ka kadto ka simbahan. Ang naunagid nga gina-pray mo, Lord, please speak to me today as I will be listening to the preaching of our pastor. Muna pangamuyo ta pirmi magadto kita simbahan, hindi nga bantay kita sang giyos sang iban o kung saan kita sugilanon nga disturbo ang iban daya kung sa ba may araya nga nasugod ng worship, sige pa ang ilaya istorya kung anong ginastorya nila. Tidak hindi husto, no? Gani kung magsulod kita sa church, we try our best to be quiet. Iway man nagsilingan di grade kasugilanon, pero gina-minimize ni mo. Kaya you are now in the presence of the Lord, you are in the house of God, and your purpose to be there is to listen to the Word of God. Tiyan mo man ini, kadaga, before 5 o'clock sa VS and before 6:30 sa Radio Anchor, iban pagid, nagka-pray na kamo, Lord, please speak to me. That's like the prayer of Samuel, no? Sang nagpahayag ang Ginoo sa iya. Speak, Lord, siling ni Samuel. Speak, Lord, for thy servant heareth. Tiyan mo na kita. Hambal ikaw, Ginoo, kaya ang imo lagad, nagapamati. Ang aton verse for today, makita ini sa naunang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 5, kag versikulo 6. 1 Timothy chapter 2, verses 5 and 6. Pamatiin si Mayo, ang pulong sa Diyos nga akong pagbasahon. Kay may isa ka Diyos, there's only one God. Kay may isa ka manug patunga, only one mediator, sa Diyos kag sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus, ang nagahatag sa iya kaugalingon sadtong milanggawad sa aton mga sala, para sa aton. Ang may aton verse. So, I would encourage you to memorize that verse, or in English, for there is one God and one mediator. Ang emphasis nila, one, isa lang, isang Diyos, isa man ang manugpatunga, hindi kayo madamo, between God and man, the man Christ Jesus. Just because nga nagasilin nila ang tao nga si Kristo Jesus, nga si Jesus tao lang, that is part of the truth. Ha? Bahin ng tunga lang inaasang kamaturan parte kay Kristo. Kay siya matuod nga Diyos, kag matuod man nga tao. Diyos ini siya nga nagpakatao. Hindi na nato niya malubag ang mabais ng Juan Kapitulo 1, nga nagasiling, no?
In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. The same was in the beginning. Sa ginsuguran ang pulong, kagang pulong Diyos, kagang pulong kaupod sa Diyos. Ang pulong, the Word, kaupod sa Diyos o kaupod sa Amay sa ginsuguran sa way pangkalibutan. Hindi ng pulong nga Diyos. Sa versikulo 14, siling dira kagang pulong nanginunod. That's crystal clear, no? Ang pulong nga Diyos sa versikulo 1, nanginunod, nagsuloob sa nagawa isang tao, kagamoy na si Kristo Jesus. Gani na lang ang versikulo tumanay na sa pagkanbinsa aton. Nga si Jesus nila makitao kundi Diyos, ini siya nga nagpakatao. Hindi man na yan posible sa Diyos. Isa lang ka Diyos, tatlo ka persona. Hindi nga tatlo ka Diyos, only one God. Muna silang, there is one God. Only one. Apang inang isa ka Diyos, one deity, reveal himself into three persons. Can God do that? Of course He can. Kay Diyos ay yamimuli na. Isa ka Diyos, hindi kay tatlo ka Diyos, kundi isa ka Diyos, tatlo ka persona. Well, bulan in isang Disyembre kang Merry Christmas gid sa inyong tanan. Salamat sa Diyos nga nakalambot naman kita sa nga bulan kag daw medyo dako ang diferensya sa nga pagsaulog naton karon, no? Hindi ka nakakaruling. Yung una nakakaruling kami sa mag-aga, karon na hindi na pwede, hindi na kita pagtugutan. Wala naman sa Christmas parties. Hindi na, kahit arapan, nagalagaw pa ining virus ngayon eh. Di gina-avoid na to ng mga tilipon-tipon nga kaangay sina. Kaya base may magsuluda karon niya nga may virus, maalat na ng iban. Kag bisan sa mga Christmas gifts na to, medyo limitado na, no? Limitado na nga itong Christmas gift. Ani, at ma-adjust lang kita diraya, no? Adjust lang kita. Kag sa ulugon talang ini sa sa aton yun nga makaya lang nga ginalaw sa aton. So gani tungod kay Disyembre ini ginsuguran nato ng aton pagtuon sa isa sa mga importanteng character sa Christmas story. Kag inaamo si Maria. Dumduman nyo? About Mary? Amo nang ito na nato last time. Ngayon ni si Maria, sa atong pagtuon, sa pag-usisa sa mga Bible scholars, she was just an ordinary Jewish woman. Kag naghalin ni siya, hindi sa panimalay nga magranon, imol si Mary man. Apang nanong rason kung naging pili siya, kaya ang iya kabuhi malapit sa Diyos. She was living close to the Lord. And she was a hard-working woman. Amo ginayang Ginoo kung mangita siya sang tao nga malagad sa iya, ginapangitain ng mga mapisan ng masako ng daan. O siya kapangita sa mga tao nga pungko lang hindi sigat sa dalan. O ikaw. Isan pa si Matthew ito nga tax collector, sako to siya sang pangkulik sang sang taxes. Di nakita ni Jesus nga mayo ni siya. Pisan. Ginpili niya. Nagkambyo ang kabuhi ni Matthew kung nanging isa siya sa mga disciples ng atong Ginoo. So, amo inang naton parte kay Mary. Just an ordinary Jewish woman. Siling sang angel sa iya, kung nadumduman ninyo, Hail Mary, full of grace. Hindi na. O kung i-transliterate nato nini, God bless you, dear Mary. Dear Mary, said the angel, the Lord is with you. Blessed are you amongst women. Oh, Mary, you are blessed amongst women. Di amo ini ang phrase diri parte kay Mary nga medyo kung kita maghalong sini, nagasala ang atong pag-intindi sini. Ang una-una tungod kay ginpili si Maria, gintawag siya nga bulahan nga ini siya, lain siya nga may ini gintagaan sa isang Ginoo sang special gid nga gahom nga makabuli siya sa aton. Titun-an naton na karon kung bala si Maria matuod ba lang way sa sala, matuod ba lang nagpabilin siya nga ulay, tunantay na. But anyway, blessed
Pulo nga blessed nga ni, why ni kakulugan nga ginbutang si Maria sa mataas nga pedestal nga daw may gahom sa iya. Hindi. Kundi natural, blessed, bulahan eh. Tinanoy na ang pilis ng Diyos mo. Nga mangin iloy ni Ginisus sa iya pagkatao. So, ang mensahe sang angel sa kay Mary, in Luke 1:30, siling dira, "Fear not, Mary, for you have found favor with God. And behold, you shall conceive in your womb and bring forth a son, and you shall call his name Jesus. He shall be great, and he shall be called the Son of the Highest. And the Lord shall give unto him the throne of his father David, and shall be reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end." This poor, lowly maiden, ginpili sang Diyos, ginannounce ang angel sa iya, that she is going to be the mother of the Almighty God. Masing Jesus, Diyos ini siya mo. Isining sang angel siya, mangin iloy ikaw, palagyan ikaw, agon matao ang labing kamahanan ng Diyos, ang anak sang Diyos, whose name is the Son of God, who will be king, and his kingdom will be no end, siling dira. It takes a lot of faith that the baby in her womb would play such a role, no? No, hindi ba ikaw magpati, no? Nga ang ginadala ni Maria, Diyos, gamanan nga Diyos, nanganag pakatawo. Pero mo na kamaturan, gid. Amugid. Sunod din sa Brahang Kasulatan. Kag, ang klaro pagidiri, nga yung pagkatao ni Jesus, si Mary, isa gid kaulay. That's why we believe in the virgin birth of the Lord Jesus Christ. Nga si Jesus na tao pagi sa isa kaulay nga babae. Again, ang virgin birth nga ini importante man. Kung i-deny nato ini, naga-deny kita sa labing importante gid nga doktrina. Mabasa natin sa kasulatan. Klaro gid nga tudlo sa Biblia sa Isaiah kapitulo 7 versikulo 14. If you have your Bibles with you, Isaiah chapter 7 verse 14. Nanong ginasiling diri sa bahin sa kasulatan. Nami gid may Bible makamudra kay mabuksan ninyo kag mabasa ninyo kag mahimo kung may marker ka mo. Markahan nyo. Agun nga mapos na ninyo pangitaon liwat. Isaiah 7:14. Ang mga pulong sa Ginoo diri nagasiling. Busa ang Ginoo gid magahatag sa inyo sing tanda. Yari karon ang ulay magapanampon kag mag-anak sing lalaki kag tawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Emmanuel. Di amoy na klaro sa Biblia nga ang kondisyon ni Maria sa matao sa Jesus sa kaulay nga babae. Ulay siya. Later on, matuon makita parte kay Joseph, pantis ng relasyon nila na duha. Nga ang amo inang natabo dali sa Brahang Kasulatan. Isaiah 7:14. Sa Matthew kapitulo 1, versikulo 23. Masaya mabasa man nato nini, no? Matthew 1:23. Ang pulong sa Diyos din nagasiling. Matthew 1:23. Ang ginasiling din sang pulong sa Ginoo. Naunay ng libro sang Bagong Katipan, no? Matthew 1:23. Ang mga pulong sa Ginoo din nagasiling. Yari karon ang isa ka ulay. Magapanamkon ka mag-anak sing lalaki kag tawgon ay ang ngalan Emmanuel nga konsayuro ng Diyos kaupod naton. Here we are. A virgin shall conceive. Ang interesting pag-sinidiri kay ining virgin sa kay man ang New Testament gisulatin ni sa Greek, no? Sa Griego. Ang pulong dira ang gingamit among pulong nga Parthenos. Amo ng Greek word nga gingamit dira. Ako jutay man ni ako sa Greek, but if you're interested, you go to a Greek New Testament and you will find out nga amo ning gingamit nga pulong Parthenos nga ang kahulugan sina virgin, ulay.
Hindi na nato na ginayamabais. Oh? Nga ang atong Ginoo na tao pagi sa isa kaulay. And then in Matthew 1:18, siling dira, before they came together. Mana-engage pa lang to sila yung aduan ni Joseph mo. Joseph has to wait 1 year. And after that, amo na ang ila kasalgid. But they were engaged. Isa to na yung tawag engagement para lang na kasado na kamo. Kaya may ginahiwat na silang mga prior nga mga seremoniya na nag-decide na kamo. But you cannot live together. Ganit sini sa Biblia, parte kay Mary, isang matao si Jesus, before they came together. So wala pa sila maghiusa nga dawa, magpuyo sumong banag asawa. And then Luke chapter 1 verse 34, siling ni Mary, siliya, ano pagkatahi mo sini? I know not, amen. Lucas kapitulo 1 versikulo 34. Mga hindi gumatama iya klaro, nga hindi nato mapanghiwalay ni nga si Maria ulay gid. Di siya mismo nagsiling, ay kuya kilala, ay si lalaki nga nakatandog sa akon. Di karon kundi matuod, ano masiling nato, masiling kita nga nagbinotig si Maria sa ginhambal ni sini. Kundi nga, ang explanation sini kung nga nagbusong si Maria without the instrumentality of a human father. Kahit ang Holy Spirit, amoya nagbutang sang binhi sa taguangkan ni Maria. Conceived through the power of the Holy Spirit. Agud matawo ang manunubos ang kalibutan. Amo lang simple lang explanation. So gani, amo minigugmanaw na butang din nga loyag na kundalon sa inyo. Nga ini si Maria, a lowly Jewish woman, was, when the Savior was born, she was in the state of virginity. Virgin siya, no? Ang isa pa ka doktrina nga aton man talakayon diri nga hindi man husto. Nga si Maria, kabati ka mo sinang doktrina nga Immaculada Concepcion. Immaculada Concepcion. May eskwelahan kita nga mo nangalan niya, Immaculate Conception of Mary. Anong kulugan sina? Nga si Maria ginpanamkon nga wala sing sala. Amo na immaculate. Immaculate means sinless conception. Kaya actually nga doktrina nagsugod na sang gin-introduce na sang December 8, 1954. Nga ini si Maria na gina-preserve ni siya sa original sin, and he conceived without sin. Wow, another very wrong doctrine sa nga nabasa sa pulong sa Diyos. Last time, ito na natin din nga si Maria, may ginikanan na siya, di ba? Ginsambit gani din ang ngalan sa iya parents. Sino itong ngalan sa iya ginikanan to? Sa atong pagtuon din. Si Joachim, kal si Anna. Ano to sila nga duwa? Ang ginikanan ni Mary. Wala to sila. No, makasasala man sila kaangay naton. Di natural, amo ng parents ni Maria, dira siya magaling, natural din panubli man niya ang makasasala nga kinaugali sa iya nga ginikanan. Why, mga iniuma. Malayo kayo. Marami man, background natin, may nag-oob, sige lang, no? Siling dira, sa kasulatan, muna, nga si Maria, makasasala man kaangay naton. Kaya anong nga sa Bible? For all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nagpakasala, kag nawad-an sang himaya sa Diyos. So, ining doktrina nga ini nga Immaculada Concepcion is unscriptural. Hindi gisunod sa ginatudlo sa kasulatan. Kundi nga ang kasulatan nagatudlo gid. There is no single verse to testify that Mary is sinless. Can you find one in the Bible? Even just one verse nga nagapamatuon nga si Maria why sinsala? Why gid? Kasi lang sa Bible, for all have sinned. Why nagasilinda nga, for all have sinned except Mary? No. For all have sinned, that means all. That includes Mary.
That is in Romans chapter 3, verse 10 and 23. So, duha nang natandog natin parti kay Maria. Sa ginadala ko, please know that we love Mary. We adore Mary. But not to the point of believing this, kaya hindi na gusto. Karon ganiya daw laban pang pangamuyo sa mga tao sa kay Maria, sa kay Ginoong Hesus gali. Ito pa sila yung kakadto, sa baylong ang magadto sila sa Ginoo. Nanong ato in verse for today, for this one God and one mediator. Tandugon mo nato na karon. Okay, the next thing, parte sa kay Mary, nga hindi man husto nga pagkilala. Yes, ay natawag nila si Mary nga the Mother of God. The Mother of God. That is a terrible doctrine. Kay mantit, ang ilang pag-intindi sila, because Jesus is God, no? That's true. And Mary is the Mother of God, that's true. Mary is the Mother of God, false na iya. Matuod iya nga si Maria, anak ni Jesus. Matuod na iya. Nga si Maria, anak sang Diyos, hindi na iya husto. Nga man, kaiti. Nanong buot silingon sina, nga kung si Maria, amin si Jesus, si Maria ang iya iloy, nagwato nga may ginsuguran siya. May ginsuguran siya. Kung siya mo ang iloy sang ni Kristo nga Dios. Subo nga tao, yes, it's true. Subo nga tao, pagkatao niya si Maria, iya na iloy. But as God, it's not a true statement because God has no beginning. Kung tawag natin si Maria nga iloy sang Dios, naga-imply na, nagapahayag na nga si Maria, si Jesus may ginsuguran. But God has no beginning. So, hindi. Tagun, sundon ta na ang klaro. Nga magsinilang kita nga si Maria, iloy ni Jesus nga tao as man. But as God, no. Because God has no mother. May Diyos may Diyos nga may. Apang waising iloy ang Diyos. Otherwise, kung may iloy siya, may ginsugura na ini siya. Okay? Ginapat-pat nato ni tag-isa-isa kung maintindihan nato ang matutuod nga pagkatao ni Maria. Another thing nga hindi man biblical nga pagtudlo, ang ginatudlo nga si Maria manog patunga. No, very very popular na nga doktrina. Nakita nato na sa mga billboards. You go to God through Mary. Go to Jesus Christ through Mary, maagi ka na kay Maria. Daw nahimo na si Maria nga mediatrix, no? That the way to God is through Mary as well as Jesus. Nahimo na nga daw duha na, pwede ka man kakadto sa Diyos nga bay pagagi kay Maria, pag makakadto ka man sa kay Jesus pagagi kay Mary. To God through Mary. Well, again, that is unscriptural. Why? Klaro, gigibasa nato ng verse kay na. We are just basing our belief based it on the Word of God. Now, ng Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, no? There is only one God. Yes, it is true. One God and three persons. Not three gods. There is one God and one mediator. And this mediator is a man, not a woman. Wala sing mediatrix. Ang mediator is a man, and there is only one mediator. You go to God through Jesus Christ, hindi ka na mag-agi sa kay Maria. Ginahimo nato ng argumento nga maayo ginti si Maria iloy ni Jesus mo. Nami man na mag-agi kasi anay. No parehas pala kung kilala mo. Hindi mo kikilala ang mayor sa syudad. Minaslingan ka, agi kay nanay ya. Kay makabulig na si nanay niya kung maagi ka. Pati kayo nun ka na to kay tuto niya nga mayor.
Hindi ba lang ng mga argumento natin? Pero lain niya ang Diyos. Lain niya. Ang Diyos hindi tao ka ngayon natin. Yung kinanglan pa si Manong Patigayon. You go to Jesus Christ. That is clear. Not through Mary. You go to God through Christ. He is the only mediator between God and man. And then, ayan katapusan ini, you heard about the virginity of Mary. That Mary remained a virgin. The perpetual virginity of Mary sila nila. Hindi man nila scriptural. Supak man na sa pagtulos kasulatan. Hindi ba lang? Basta gid kamo diri nga may kabataan na puyo na si Jose kag si Maria mo. Sang matao na si Jesus, sang way pa siya matao, pagkatao ni Jesus siya virgin siya. Pero sang natao na si Jesus, nagpuyo na sila ni Jose kag ni Maria subong banag asawa. And then you read here in the Bible in Mark chapter 6 verse 3, ara ng kabataan ni Mary, namo na sila may lalaki kag babae. Matawag nato na mga half brothers ni Jesus Delphoi, brethren. Inang purong lang maging gamit lang brethren mo. Your brethren are here outside. Sila sa kasulatan. Ang purong dira among pulong Delphoi sa Greek. And the meaning of Delphoi is out of the same womb. Gina sila, halin gina sa the same taguangkan. Dira nagalin si Jesus. Ini sila nga mautod niya, they came out of the same womb, the womb of Mary. Siya nagpuyo na si Mary kag si Joseph nga mag-asawa. So, half brothers ining mga ginsabit diri nga mga sa Matthew 6:3. Basahin niyo. Matthew kapitulo 6 versikulo 3. So, mga hinigmugma, I am not trying to create, to divide people. I am just telling you what the Bible teaches about Mary. Again, we love Mary. She's blessed among women. Apang way ni siya singgahom. Why siya si extra power? Why siya singgahom sa pagpatawan? Why masaging tagaan pribilyo nga mangin manong patunga natin siya? Ang atong manong patunga amo sa Jesus. We go to God through Jesus Christ. What the Bible says in Matthew 2:5, there is one God and one mediator between God and man. So what is your final authority? The dogmas of the church, the doctrines of the church? Ipasakop nato ng aton mga ginapatihan nga doktrina, ipasakop na sa pulong sa Dios. Our doctrines, whatever it is, must be subject to the Word of God. And this is the Word of God. Amo ining pulong sa Ginoo. So, this is our celebration. This is the real meaning of who Mary is. Just an ordinary Jewish woman who is a sinner, who was not conceived immaculately, but also a sinner like us, na nagakinanglan man sa manuwas. So you read it in Luke 1:47. My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. Ang tawag ni Maria ang Diyos nga iya manluwas. Kaya na-realize niya nga makasala man siya. Kangay na ito. Kinangalan man siya manluwas. Nagapati man siya nga si Jesus amo ang makaluwas niya. Amo ang nagbayad siya masalamat. So may God bless this truth to our hearts today. The Lord bless you.